Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Binoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP or ang XRP lawsuit. Ayan, meron pong isang misteryosong filing ang biglang lumitaw sa gitna ng laban ng Ripple sa SEC. At ito raw ay may dalang decisive evidence o ebidensyang maaaring makapagpabago sa takbo ng kaso. Kaya ang malaking tanong ngayon ay ano nga ba ang misteryosong filing na ito? Sino na rin si Ginong Justin Keyner at bakit po siya biglang sumali dito sa laban? At syempre, aalamin din natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders na XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam, ang XRP lawsuit ay isa po ito sa pinaka-importanting legal battle dito sa mundo ng crypto. Nagsimula po ito noong December 2020 nang idemanda ng US Securities and Exchange Commission or SEC ang Ripple Labs, ang kumpanyang nasa likod ng XRP. Ayon po sa SEC, itong si XRP ay isang unregistered security at sa mata ng batas ng Amerika, kailangan muna nitong dumaan sa tamang proseso bago po ito maibenta sa publiko. Sa madaling salita, para raw itong stock na ibinenta ng walang permit. Pero ang Ripple naman, ipinagtanggol ang kanyang sarili. At ang sabi po nila ay si XRP ay isang digital currency at hindi security. Kaya hindi ito sakop ng SEC. Ngayon ay ano na nga ba ang nangyari sa kasong ito kamakailan? Yan, matagal na pong umuusad ang kaso. Maraming hearings, exchanges ng legal documents at kung ano-ano pa. Pero nitong mga nakaraang buwan, marami pong crypto analyst ang nagsasabing mukhang malapit na sa settlement ang kaso. Ibig sabihin, baka magkasundo na ang Ripple at SEC sa isang compromise para matapos na ang laban. Pero bigla na lamang may isang misteryosong filing ang lumitaw. Ngayon is sino nga ba itong si Ginoong Justin Keyner at bakit po siya biglang sumali dito? Kaya yan, ang pangalan po na biglang sumulpot ay Justin W. Keyner. Ayon po sa balita, si Ginong Keyner ay isang dating stock dealer na inakusahan po ng SEC noon dahil po sa pagiging unregistered penny stock dealer. Ibig sabihin ay may conflict din po siya dati kay SEC. Ngayon ay bigla po siyang nag-submit ng emergency request para magpresenta raw ng decisive evidence na makakatulong sa panig ni Ripple at para raw sa kalayaan ng mga Amerikano. Pero teka lang, bakit po siya biglang pumasok sa kaso? At ano po ang kaya niyang at ano po kaya yung kanyang dalang ebidensya na ito? Ayan. Atin pong alamin kung ano nga ba yung nilalaman ng misteryosong filing na ito. Ayon po sa ulat ni Madam Eleanor Territ ng Fox Business, ang filing ni Ginong Keyner ay isang emergency letter na may kasamang request para makapagpresenta siya ng ebidensya. Ang tawag niya dito ay decisive evidence. Pero ang tanong ay ano ba talaga yan? Ang nabanggit lamang sa filing ay may kinalaman daw ito sa mga physical investment contracts na kanyang kinolekta. Ibig sabihin ay maaring may dokumento siyang nagpapakita kung paano ginagamit ang mga kontrata sa mga investment deals at maaring ito raw ay relevant sa kaso ni Ripple. Pero sa totoo lang ay hindi malinaw kung ano talaga ang nilalaman nito. Ang impormasyon po ay cryptic, yung parang sinadya talagang maging misteryoso. Ngayon ay yung sunod po na katanungan dito ay mapagkakatiwalaan nga ba talaga itong si Ginoong Keyner? Ayan. Ang malaking issue po kasi rito ay si Ginoong Keyner mismo ay may kasong legal laban sa kanya dati. Galing mismo sa SEC.
inakusahan po siya ng pagiging unregistered dealer. Kaya tuloy, marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang kanyang motibo. Gusto ba talaga niyang tulungan ang Ripple dahil may prinsipyo siyang ipinaglalaban? O ginagamit lang niya ang kaso para sa sarili niyang agenda? May ilang ding nagsasabi na baka gusto lamang niyang ilagay sa spotlight ang kanyang sarili. Kaya ang filing niya ay double-edged sword. Yan, pag sinabi nating double-edged sword ay pwede pong makatulong, pero pwede rin itong sirain ang momentum ni Ripple kung sakaling hindi po ito kapani-paniwala. Ngayon ay ano po ang nangyari dito sa Ripple versus SEC matapos ang filing na ito? Ayan. Ang filing na ito ay dumating sa panahon na speculated kung saan ay magkakaroon po ng settlement. Noong April 3 ay nagkaroon po ng closed door meeting ang SEC at inaasahan pong maglalabas sila ng mas malinaw na direksyon tungkol sa kaso. Pero dahil sa filing ni Ginong Kinner ay nagkaroon po ng uncertainty. Imbis po na tuloy-tuloy na papunta sa settlement, ay bigla itong nabalot ng tanong kung saan ay papayagan ba ng korte ang bagong ebidensya? Makakaepekto ba ito sa desisyon? Kaya ang Ripple community ngayon ay may halong mga reaksyon. May mga umaasa pero may mga skeptical din. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, unang epekto ay ang tinatawag na price volatility. Dahil po sa misteryosong filing na ito, posibleng maging mas volatile ang presyo ng XRP sa mga susunod na araw. May mga traders na matatakot at magbebenta agad, habang may iba naman na magbabaon ng XRP at saka maghu-hold or maghu-hodl in case na paboran itong si Ripple. Pangalawa ay ang regulatory clarity. Kung makakatulong po ang filing ni Ginong Kinner sa pagpapabilis ng desisyon ng korte at kung pabor po ito kay Ripple, maaaring magkaroon po tayo ng mas malinaw na regulasyon para sa crypto sa buong mundo. At syempre, kasama na po tayo dyan dito sa Pilipinas. At ang pangatlo ay ang sentiment po sa market. Malaki po ang epekto ng kasong ito sa buong crypto ecosystem. Kapag nanalo po ang Ripple, maraming altcoins ang baka hindi na i-consider na securities. Kaya good news po ito sa mga coins na hawak natin. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang biglang pagsulpot ng filing na ito ay isang plot twist na hindi po natin inaasahan. Para po itong eksena sa pelikula kung saan ay may bagong karakter na biglang papasok at babaguhin ang buong kwento. Pero ang dapat po nating tandaan, sa mundo ng crypto at batas, lahat ng galaw ay may epekto. Bawat dokumentong ipinapasa, bawat hearing, bawat press release, maaaring makaapekto po ito sa presyo, regulasyon at tiwala ng publiko. Kaya mahalaga na maging updated po tayo, mag-ingat tayo sa mga ganitong balita. At wag po tayong basta-basta magpadala sa hype or FUD. Ayan, yung FUD ay ito po yung fear, uncertainty, and doubt. At saka aralin din natin ang bawat galaw bago po tayo gumawa ng ating financial decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.